dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. And then may tanong pa dito from Raymond Abiera. May question po ako, di ba ang mga magsasamba sa Panginoong Diyos ay siyang maliligtas? Paano yung mga nagsasamba sa mga Hinduism at iba pang mga religions na hindi nagsamba sa Diyos? Pakisagot yan, Brother Jun Ray. Medyo nalito ako dun sa tanong, sumasamba sa Hinduism pero hindi sumasamba sa Diyos, o sa Judaism pero hindi sumasamba sa Diyos? Brother Janda? Sabi niya, di ba mga nagsasamba sa Panginoon Diyos ay siyang maliligtas? Paano po yung mga nagsasamba sa mga Hinduism at ibang mga religions na hindi nagsamba sa Diyos? Ibig sabihin, hindi sumasamba sa Diyos ng mga Katoliko. Yung mga Pagano. Well, basahin nga muna natin ng Roma 2:14, Brother Janda. Roma 2:14. Sige. At basahin mo na muna ang Roma 2:14. Wala si Brother Romel. Wala akong maanohan ngayon. Matimplasan na ako ng milk kasi inaantok na si Divine. Ano to? Okay. Sabi, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito ay nagiging kautusan na para sa kanila. So, sa mga hindi nagkakaunawa sa talatang ito, no, kung babasahin natin ang komentaryo ng simbahan daw, simbahan ito, ang mga tao daw na hindi inaabutan ng Dado! Okay, alo. Maingay ka! Maingay pala ako. Okay. No, so, based na sa pinabasa natin kay Brother Jando, para maunawaan nyo yun, ang komentaryo ng simbahan ayon sa talata na yon, yun daw mga hindi na nahayagan ng revelation, no? Yung mga tao na walang alam, walang pagkakilala sa tunay na Diyos, pero kumikilala sila na mayroong Diyos. So yung pagkakilala nila na yon, dahil hindi sila naabutan ng revelasyon, yun po ang batas ng Diyos na ibinigay sa kanila, mga puso. Dahil ang lahat ng mga ang Diyos ay nagbigay ng batas sa lahat ng mga tao. Ano ang batas na yon? Na malaman nila na mayroon talagang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay. Kaya nga buhat pa noong unang panahon, ang dami kinikilala ng iba't ibang Diyos ng mga tao kasi nga yun ang ibinigay ng Diyos na tipan sa lahat ng mga tao na kanyang nilalang, na makilala talaga nila na mayroong Diyos. Yun nga lang, hindi nila kilala kung sino yung tunay na Diyos, no? Dahil nga doon sa pagkakasala ng ating mga unang mga magulang, so mayroong free will na ibinigay naman ng Diyos sa atin. At kung titingnan natin ang history, nagpakilala lang ang Diyos sa mga Israelita, no? So ano ba ang point ko dito? Ang point ko is, as long as di nila alam na nahayag na ang tunay na Diyos, nagpakilala na siya sa tao, tapos napatuloy lamang sila sa paggawa sa kanilang, ayon sa kanilang batas at sa konsensya, hindi sila gumawa ng masama, hindi sila
gumawa ng labag sa batas ng Diyos ayon sa kalikasan, may pag-asa sila maliligtas. May pag-asa sila maliligtas. Kasi sabi ni St. Paul sa Romans 3 naman, ang Diyos ay Diyos ng lahat, hindi lang ng Katoliko. Yan ang sinabi ni St. Paul, ang Diyos ay Diyos ng lahat, hindi lang ng Katoliko. No? Kung mabasahin natin sa Roma 3, andyan ka ba na dyan, do? No, wala na nga, nagpinta na ng gatas yun. So, nasa Romans 3 yon na ang Diyos ay Diyos ng lahat, sabi ni St. Paul. So, yun nga lang, kapag ipinahayag na ang Diyos sa lahat ng tao, tapos yung mga nahayagan ay ayaw tanggapin, doon ang problema. Kasi, Brother Angel, pwede basahin mo sa Bible mo, Brother Angel, 2 Thessalonians 2, 10, Brother Angel, ano mangyayari sa kanila, Brother Angel? Okay, wait lang. Tingin ko lang. Anong natin, bro? Yung, kumain ka? Second Thessalonian, Second? 2:10 to 12. 2 Thessalonica, 2:10 to 12? Yes, 2:10 to 12. Okay, 10 to 12. Ito, okay. Narinig ba ako? Ito Yes, po yung bro, malino, bro. Okay, 10 to 12. Tagalog lang, okay lang, bro? Yes, Tagalog naman talaga. 10. Okay. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya. 2 Thessalonica, tama? Yes, 2:10 to 12. Chapter 2, verse 10 to 12. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalaan sa kasinungalingan ang salita ng Diyos. Yan. So, maligtas sana, no? Yung mga tatanggap ng katotohanan, pero yung mga ayaw tumanggap, ayun, hayaan sila ng Diyos na malagay sila sa kahamakan. Ibig sabihin, makaka-impyerno sa kanila. Kasi nga, inihayag na sa kanila ang katotohanan, ayaw pa rin nilang tanggapin. So, yun po ang diferensya nun. No, hindi natin pwedeng hukuman na dahil hindi siya Katoliko, dahil ito siya ang kanyang relihiyon, kahit Muslim pa yan. No, kung hindi niya nalaman ang katotohanan, may tendency ng kaligtasan yan. Dahil, basahin nga natin, Brother Angel, yung Romans 3, Brother Angel. Anong sinabi ni St. Paul doon? Romans 3, Romans 3:29, Brother Angel. Chapter 3, verse 29? Yep. Okay. Chapter 3, verse 29. Ito po ang sinasabi. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Ang salita ng Diyos. Amen. Ang Diyos po ay Diyos ng lahat, mga kapatid. Hindi natin pwedeng hukuman ang mga hindi Katoliko. As long as, yun na nga, as long as hindi nila alam ang katotohanan at gumawa sila ng kabutihan ayon sa kanilang nalalaman at ayon sa batas ng Diyos, ayon sa batas ng tao. Hindi nila pwedeng, hindi sila naglumabag, hindi sila nagsinungaling. Kung sabaga, namuhay silang normal na ordinaryong tao na ano lang, yung walang ginagawang anumang kasamaan, no, na labag sa mata ng Diyos. Mayroon silang kaligtasan. Based na rin yan sa turo ng simbahan, no? Pero kapag nahayagan na sila na ito talaga ang Diyos, ay delikado yan. Kasi sabi ni St. Paul, Brother Angel, sa Romans 17, Acts 17, 26 yata yun, Brother Angel, pakibasa. Okay. Gawa 17:26. Gawa 17:16. 26. Kung wala sa 26, Brother, direkta mo sa 30. Kung wala sa 26. Sabi rito, sa 26, no, Gawa 17, verse 26, mula sa isang nilikha niyang lahat ng lahi sa lahat ng mga lupa.
itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Hanggang Patuloy 27, ba? right? Sige, patuloy. Sabi rito sa 27, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Yan. Ginawa niya ito. sakaling, Sige, baka patuloy ba rin? sakaling, baka sakali sa kanilang paghahanap Paghahanap yan. ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo'y mga anak niya. Patuloy bro. Pa rin? Oo. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak, o bato na gawang likha ng isip at kamay ng tao. Ito yung inaano ng mga ng mga ibang protestante. Hindi lang naunawaan yan eh. Yes. Mahabang panahon, hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon iniutos niya na magsisi sila talikdan ng kanilang masamang pamumuhay. Yun, ang salita ng Diyos. Amen. So napakalinaw, no? Dati, hinayaan lang ng Diyos yan na hindi siya makilala ng mga tao. Pero ngayon na iniutos na niya na dapat kilalanin siya ng lahat ng tao, kinakailangan talikdan ang ganyang uri ng pamumuhay. Alin yung pamumuhay na yun ang dapat talikdan? Yun hindi pagkakilala sa Diyos. Kaya bound sila sa truth na i-reveal sa kanila. Kapag naturuan na sila, nahayagan na sila, tapos pilit pa nilang hindi pinaniwalaan. Yun ang sinabi ni St. Paul sa 2 Thessalonians 2:12. Maliligtas sana sila sa katotohanan, pero ayaw nilang paniwalaan, malalaglag sila. Yan ang sagot natin, Brother Jando. Okay, wala yata si Brother John Doe at idagdag din natin sa Catechism 1260, no? Paano yung maraming nag-ano diyan, no? Maganda yung tanong. Ayan, pinaliwanag na biblically, no? So, maraming nagtatanong, paano yung mga hindi nakarinig? Kasi sabi natin Panginoon sa Kristo po, no? Juan 12:48, salita kong hahatol sa inyo. No, paano nga ba yung mga Muslim na hindi nakarinig, yung mga ibang no? So, yun, no? Ayan po yung mga iba't ibang talata, no, na binigay ni Bro Junri. Ako rin pinagdadasal ko, lalo dito sa Japan, bro, ang babait ng mga ng mga Hapon, no? Tapos very generous sila, kahit dito sa Angel, kahit dito sa Korea, kung titingnan mo yung mga tao talaga na hindi kilala ang Diyos, parang wala ka talaga maawa ka talaga. Mas mabait pa sa mga makadiyos, di ba? Correct. Totoo lang. Mas mabait pa sa mga Kristiyano. Sa mga lalo sa mga Katoliko. Grabe at kapag tinulungan dito sa Japan, maliban sa respect. Pero mo, actually makikita mo, yung pananamit nila, pagsasalita, mainhin talaga. Mainhin pa sa mga Kristiyano. Tama. Very hospitable pa na walang ginawa kundi yuko ng yuko. Kahit sino talagang kailangan mo mag-ohay ka sa mga good morning, mag-good afternoon. Sa lahat, no? Walang pinipili at yuko ng yuko. Yung very respectful sila. Sabi ko, daig pa yung mga Kristiyano. Pero yung nga inaano ko, no? Pero sabi sa Catechism natin, 1260, mga kapatid, no? Baka may magtanong sa inyo. So yun nga, no, kapag wala talagang alam, pinag-uusapan dito kapatid yung mga hindi nakakalam about God, and kaya lang ang problema ngayon, mukhang wala nang hindi nakakaalam. Ayaw lang tanggapin kasi yung world of internet, social media, TV, yung posibleng hindi nila nalaman, Bro Junri, no? Yun ang problema doon. Oo, ang mangyayari dito sa mga nakakarinig at ayaw nilang sumampalataya, yun ang problema. Pero totally, yung mga walang alam, ang nakakatakot dito kasi sa Japan, 16th century pa dumating na yung Kristyanismo eh. At hindi nila tinanggap. Hanggang ngayon nga, biro mo almost 500 years na rin, kukonti pa rin ang Katoliko. Imagine mo, wala pang 1%. So, ibig sabihin, alam nila, pati sa katrabaho, alam nilang Catholic eh. Nagkukross sabi niya, kyokay kasi church. Tapos nagkukross, amen, ganun lang. So, alam nila. Kaya lang, yun nga, medyo delikado yun. Kasi sabi rito naman, CCC 1260, every man who is ignorant. Ito, pinag-uusapan kasi ignorant, total ignorance, no?
ignorant of the gospel of Christ and of his church, but seeks the truth and does the will of God in accordance with his understanding of it can be saved. Alam mo yung mga taong nasa ibang lugar, totally pero ngayon kasi halos lahat may internet na, may TV na, can be saved. Basta't mabait sila, they're seeking God. Meron ba talagang Diyos? But lalo yung mga sa bundok, totally, yun ang sinasabi nila. Hindi yung may internet na, nalalaman nila, pero tanggi ng tanggi. Marami ngayon mga tulad yan, mga Muslim. Ayan, may lagi tayong dito Muslim. Ayaw niyang tanggapin si Jesus as God, di ba? So, laging may Muslim dito nakakaano natin. Gustong-gusto niya makinig, pero anong ginagawa? Hindi niya sinusunod. Hindi niya pinapakinggan. So, napakadelikado na nun. Yun ang pinakadelikado. Mas mabuti pa yung mga Muslim na, siyempre, meron tayong mga may hirap na Muslim na wala namang TV, walang internet. Totally, they're seeking God talaga. Yun. They can be saved. Kaya yun ang inano ng isang ni Rashid nun no? Nung debate niya kay Melchor, binasa niya yon na can be saved yung mga Muslim daw ibang sekta. Ang sabi, hindi niya naintindihan. Hindi na sila magkakatoliko kasi saved na rin pala sila, sabi. Hindi niya na-gets yun. Yung hindi niya na-gets na yung hindi nakarinig. Yun ang hindi niya naintindihan doon. Saved na rin kami. Sabi niya, napanood ko yun napakinggan ko yung debate ni Bro Melchor at saka nung Rashid ni Andasan ba yun? Yung kilalang debater nila. Wala na pala tayong sabi niya, saved na kami. See? Out of context. Pag binasa mong buo yun, ignorance. Yung hindi nakaalam. Kaso nakikipag-debate ka na di alam mo na. Iba yung sa mga Muslim kasi hindi ignorance yun. Ignorant sa kanila yun. Magkaiba kasi yun Ignorance saka ignorant. Yung ginagawa ng mga Muslim na binasa yung katikism, so dahil nabasa nila doon na yung mga Muslim may kaligtasan din, inisip na nila, hindi na sila magkakatoliko, magmumuslim na lang sila kasi may kaligtasan pa rin naman sila. Ignorante po yun, hindi po ignorance. Ang ignorance po talagang walang alam. Yes. Nag-ignorante. Kunwari ignorante, pero alam na nila di ba? So, kumbaga inaano na nila na okay lang, ligtas na pala kami, sabi ng katikisim ninyo. Yun ang problema doon. So, napakahirap sa mga ganun tao na alam na nila ayaw. Even Jesus nga sabi niya doon, maalala niyo po yung pinahayo niya yung dala-dalawa 72 na sila. Anong sabi niya? Kapag hindi kayo tinanggap, ipagpag niyo. So ibig sabihin may chance na kumbaga opening na nila yon for salvation. Anong nangyari? Hindi sila tinanggap. Ipagpag niyo ang inyong paa, alikabok. At malagi masasapitin nila. Nakakatakot. Ngayon may Muslim tayo na laging nandito pero hindi niya tinatanggap si Jesus. Ang mga salita niya huhukom at alam naman ng mga Muslim, alam ko mga Muslim, alam nyo si Jesus alam nila na siya'y maghuhukom. Ang problema, mayroon akong tinanong na Muslim, nagwala nga sabi niya, pangangaralan daw ako. Kaibigan ni Sis Dory. Alam mo, si ganun, manood ka ng anong manood? Muslim na pala. Anong manood? Hindi ako Kristiyano, Muslim ako. Sabihin mo sa mister mo, sabi niya, pangangaralan ko siya. Okay. So, yun na nga. Ano po yung pangangaral? Sige po, gusto makausap. Oo, sabi niya. Ano ka ba? Kristiyano ka ba? Ganun. Opo. So, sige magtanong kayo tungkol sa Muslim, sabi niya sa akin. Sabi ko, sister, naniniwala kayo si Jesus po ang maghuhukom pagdating ng araw? Oo, si Propeta Joshua ba? So, siya maghuhukom. Tapos, pangalawang tanong ko, ito po yung tanong ko sa kanya. So kung si Jesus Christ, Jesu Kristo ay maghuhukom, paano ka maliligtas kung di ka Kristiyano? From the word Christ, Jesus Christ, Christian. At ang utos niya nasa Biblia ng mga Kristiyano. Nagwala
Nagmumura, nagwala, biglang, nasan si Dory? Nagwala. Maya-maya, personal attack na. Hindi kanya naanuhin, Dory, hindi yan totoo. Parang alam mo yung sinaniba niya bigla. Alam mo, siguro wala pang isang taon yun. Namatay yun, diabetic kasi yun. Nakita na lang yun sa banyo. Wala nang buhay, patay na. Yun, dapat yun, nabuksan na eh. Na, ang doon, maganda sana yung nangyari. Na anuhan ko siya, na kung si Jesus, kung naniniwala ka si Jesus, na maghuhukom, hindi ka Kristiyano, paano ka nga naman maliligtas? Nandun yung nandun yung kaligtasan dun sa turo niya. Wala sa Quran yun. So, paano ka maliligtas? Nagwala. So, paalala po mga kapatid, no, sa lahat ng mga nagtatanong ng ganyan, kapag ka talagang tinanggihan nyo pa, ang dami ngayon nakikinig na ibang sekta, kapag tinanggihan nyo, sabi nga ay may paglalagyan kayo, no? Pero ito po hindi paghusga, kundi po ito pagmamahal. Nandito po tayo hindi para humatol, kundi mag-aral at the same time po para magligtas ng kaluluwa, no? So, yun po kapatid, at sana nakuha nyo po yung mga sagot namin. At Bro Jando, tapos ka na ba nagtimpla?